Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter na Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa iyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng Ombudsman files plunder case versus Marcoleta in Sandigan Bayan. So we voice to Sandigan Bayan and Ombudsman to have fair justice on Senator Marcoleta case. So yung ang ombudsman ay nagsampa ng kasong plunder at PD number 46 laban kay Senator Marcoleta at ilang mga kasangkot niya. Di umano on 75 million campaign funds. He receives over the threshold of 50 million. So ito yung isinampang kaso sa kanya, plunder, and yung PD number 46, na kung saan ay ang isang government official ay hindi pwedeng tumanggap ng regalo. At yung natanggap niya sa tatlong nag-donate ng funds sa kanya, umabot ng 75 million. So yung threshold ng kapag kakasuhan ka ng plunder is 50 million. So yun yung kanilang basehan dyan. So ngayon sa gitna ng mga panawagan ng ilang mga kababayan natin o concern on fair justice like yung Iglesia ni Cristo na nagsagawa ng rally, ay itinuloy pa rin ng ombudsman ang kaso laban kay Senator Marcoleta sa kabila ng panawagan na magpairal ng fair justice o pairalin yung matuwid na pamamahala hinggil dito sa isyong ito ni Senator Marcoleta. Tinuloy pa rin ng ombudsman. So binatikos ng kampo ni dating representative defensor ang nasabing plunder case na inihain sa kanila na di umano ay hindi ito government funds para maging plunder ang kaso na inihain sa kanila. So ang campaign funds na donasyon sa kanya ay pawang mga private money at hindi galing sa kaban ng bayan. So ayon sa kanila ay ang mga kasong inihahain sa kanila ay pawang para patahimik lamang sila laban sa malawakang korupsyon na kanilang isinisiwalat at laban sa mga tiwali sa pamahalaan. So ayon sa akin na defensor, former representative defensor, hindi government funds yun, kundi private money yung naging campaign fund ni Senator Marcoleta doon sa kanyang kampanya bilang senadorata nito nakaraan. So siya ay dating representative, tapos kumandidatong senador. Nung sinimportahan siya, parang pinalalabas na siya ay representative na hindi po pwedeng tatanggap ng ganon. Kaya yun ang ginasa sa kanya, PD 46, tapos plunder, umabot ng 75 million. Ngayon, kinontra ni na secretary ni dating representative defensor, hindi mo government money para ganon. So ngayon ay ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng Ombudsman files plunder case versus Marcoleta in Sandigan Bayan, we voice to Sandigan Bayan and Ombudsman to have fair justice on Senator Marcoleta case and all cases na sinasampa at iniimbestiga ng Ombudsman at ng Sandigan Bayan na kanilang nililitis o lilitisin. So sana ay yan yung ating boses diyan. So ngayon ang ating Sandigan Bayan at Ombudsman ay dapat na maging patas sa pagpapairal ng batas laban sa mga gumagawa ng katiwalian sa pamahalaan, particular dito sa issue ng Senator Marcoleta kung saan masyadong idiniin sila nila ito sa nasabing kaso dahil sa wasto lamang sila, hindi naman government fund itong campaign donations. So,
So parang medyo masyadong overwhelmed yung ginawang pagkaso. And relate pati dun sa mga nangyayari na parang yung kung yung i-relate doon sa kaso ni VP Sara na nilitisin for impeachment. So binabawasan ngayon yung boboto para hindi ma-impeach si VP Sara, or yung dami ng mga senador na lilitis doon. Kung mababawasan yun, kukunti yung magiging 3/4 nung Senate para ma-impeach si VP Sara. So ngayon ay ilan na lamang, parang kapag nakasuhan siya at yung iba pa, magiging 14 yung 3/4. So isa na lang para pwedeng matsugi si VP Sara doon sa paglilitis sa kanya, kung magboboto sa kanya nasa 14. Dapat kasi 16, naging hindi na sila disabled na yung ibang mga, kumbaga temporary tanggal muna sa pagkasenador. Ang itong mga kaso, halimbawa si Senator Jinggoy, yan, si Senator Marcoleta, kapag siya ay nakasuhan na sa Sandigan Bayan, kapag lilitisin siya automatically para kay Senator Jinggoy, parang wala mo hindi mo na siya magiging senador, disable muna yung pagka-senador niya. Tapos si Senator Bato de la Rosa ay at large naman. So parang ginagawa rin nila na parang disabled din siya, wala rin siyang kakayanang bumoto. So ngayon ay tanggal din siya dun sa number as inactive. So parang inactive na yung tatlo. So 21. So yung lalabas na 3/4 2/3 pala, 3/4, 2/3, 14 na lang. Diba? So baka mayroon pang ibang gustong masuhan sila. So nga na mangyayari, pwedeng pag umabot ng 13 na lang yung 3/4 sa 2/3, pwedeng maluto nila, tanggal si VP Sara. Kasi at yung 9 na po pwedeng hindi ma-impeach, matatanggal na. Yun kasi gano'n kasi ang bilang ng Senado na boboto para ma-retain siya, hindi ma-impeach si VP Sara, kinakalan 9. So kapag nakabuo pa rin ng 9, hindi ma-impeach si VP Sara doon to 16 at 24 na seats, 23 seats na lang ngayon. So yun yung sa ating pagtingin, na kaya in relate na pinakasuhan ngayon yung lahat ng mga senador ng kampi kay VP Sara. So yung dating mayorya, yung pumalit na mayorya kay Peter Cayetano, nagdiminis na sila ngayon. So napalitan na ulit ng dati. Bumalik yung dati, nag-iba lang ng chairman o nung Senate President. So ngayon, kung i-rate mo yun, masyadong na silence na sila, at saka doon sa usapin ng flood control. Pero di umano, naging matapat naman si Senator Marcoleta and in good faith sa mga fans sa kanilang niyayag, kung kahit hindi ito dapat kasuhan ng plunder o anumang kaso. Alam naman nila bilang abogado siguro ang mga kaso kung may illegal na pagtanggap at gamit ng campaign ban kung nais nilang gayain. So siguro ang campaign ban donations ay hindi malalaman ng sino man maging pamalaan ng mga pundong kanya natatanggap. So naging doon sa kahayag ng Senator Marcoleta, naman siya, naging honest naman siya at tumanggap siya nun. Pero kung tutuusin, who knows, paano malalaman ng gobyerno kung pailalim na siya bibigyan ng pondo ng mga yon, diba? At hindi i-deklara. Pwede naman padadayahin na sino mga kandidato, pwede lang gawin yon. Kaya wala naman limit yung campaign fund na yan Kahit sino po pwede magbigay in kind or cash, na halimbawa ilan yung botante na nasa sa kwentada ng ating ng COMELEC. Halimbawa piso per botante, kung ilan yung botante, gano'ng karami yung fund na po pwede mong gastusin per voter. Halimbawa 100 pesos, kung ang boboto 50 million. So
Kung 100 pesos, magkano na yun? Sa 15 million sa 100. So, ganun yung pwedeng pondo na gastusin sa kanyang kampanya. So, maliit lang yun. 75 million kung tutuusin. So, ngayon, gusto nilang kasuhan kasi nga, siya daw ay representative, pagkatapos ay tumanggap siya ng gift. Bawal kasi yun parang gano'n, pagkakampanya ka. Ano na yun yun mo siya parang mayor siguro kung gano'n ang isipin na parang tuloy-tuloy ka sa iyong pagiging mayor or pagiging halimbawa kung congressman ka sunod-sunod. Ano na siya ng ng pagkasenador So parang nag-jump na siya ng pagkasenador, so hindi na muna siguro yun. Pero yun kasi na kung tinitingnan nila para dahil sa parang active representative ka pa, pagkakandidato ka ng ibang hindi kasi halimbawa senador ka, tapos ikaw ay kakandidato ng presidente, halimbawa 6 years. Yung kasing senador, halimbawa si senador 6 years, tapos kakandidato ng presidente, kapag natalo ka dire-diretso ka pa rin. Siguro siguro yung pwedeng ganun, na kapag tumanggap ka ng campaign funds, maaari siguro. Pero kung halimbawa yung talagang patapos ka na, siguro hindi naman siguro ganun yun, di ba? Pero yun ang pinagbabasihan ng tsaka yung PB 46. So kaya lang ay masyadong overwhelmed pag sampa ng kaso sa kanya na plunder at non-bailable pa siya. Makukulong siya hanggat hindi natatapos yung paglilitis. So yun. So we hope umiral yung fair justice dito at sa lahat ng pagpapairal ng pamahalaan ng hustisya. Para umiral yung fair justice at kung siya ay maabselto o ano man yung dapat na umiral ng batas ay siyang mangyari. Pero sa tingin ko ay walang dapat ikaso sa kanya. So ngayon, dalangin natin sa ating banal at makatarungang Panginoon Diyos at Kristo Jesus na gabayan ang pamahalaan ng kanyang pagmimilagro at iba't ibang gabay para umiral ang fair justice sa pamahalaan. So yun. Sana ay gumabay ang makatarungang Panginoon Diyos at nagabayan ang pamahalaan ng kanyang pagmimilagro at iba't ibang gabay para umiral yung fair justice sa pamahalaan or good governance. So, sana ay umiral yung talagang good governance at yung talagang mayroong kaso ng katiwalian ay siyang dapat na matugid doon sa pamahalaan, mabago, at yung talagang nagpapairal ng fair justice, yun talaga ang umiral doon sa pamahalaan. Kung mayroong dapat na pagbigyan, patawarin. Kung mayroong dapat na tanggalin kasuhan sa ginawa niyang katiwalian, dapat yung kasi ayon sa ating banal na Panginoong Diyos, mula Panginoong Kristo ay nihag niya, mabigat ang kaparusahan na abutin ng mga bigyan niya ng authority kapag sila ay gumawa ng pang-abuso doon sa kanilang mga tungkulin na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. At even dito pa lamang sa ating practical life, dapat talagang mabigat na talaga yung hinaharap. Kaya nga plunder mission natin ng Christian. So sa Panginoon Diyos, kapag dating ng pag-uukong mabigat kapag hindi nila pinagsisiyan yung kanilang mga kasalanan. So yun, at muli maliwanagan ng ating banal na Santa Maria ang sambayan ng Pilipino mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mahala ng mabuti, makatarungan, patas na hustisya at pagpapairal ng karapatang pantao. At iwasan yung pang-aabuso, korupsyon, katiwalian. At yung mamamayan naman, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas. Bagko, suportahan yung mabuting pamamahala, patas ng hustisya, karapatang pantao. Sa gayon, makikinabang tayong lahat, mamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan. At higit sila, makakapanampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos. At magkaroon tayo ng kaligtasang spiritual at hindi tayo makakapanampalataya ng mabuti, maunlad, na may pananampalataya sa Panginoon. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsuboses naman ang Human Rights Promotion sa lingkong ito. Hindi dito sa isyong ito na ating tinungayan na mga ipinapile na kaso dito sa kanyang Senate at pagpapairal ng fair justice. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.